Maalinsangan ang hangin sa likod ng Luneta Crest Medical Center. Yung parte ng ospital na hindi nakikita ng mga pasyenteng naka-aircon sa lobby. Pero doon umiikot ang tunay na buhay ng mga manggagawa. Amoy chlorine, basang karton, at lumang tela ng mop. Sa dulo ng koridor, may isang lalaking nakayuko sa sahig. Hinahabol ang huling guhit ng dumi sa ilalim ng metal na upuan. Si Nerio Alvarado, 33, na asuot ng kupas na Navy uniform. May maliit na nameplate na halos mabura na. Mabagal siya kung gumalaw. Pero hindi dahil tamad, kundi dahil sanay siyang siguraduhin na walang matitirang bahid. Para sa kanya, ang maliliit na bagay ang madalas magligtas ng mas malalaking problema. Kung walang kalat, iwas dulas. Kung iwas dulas, iwas reklamo. Kung iwas reklamo, iwas tanggal. Kuya Ner, ang linis na niyan. Biro ng isang orderly na dumaan, si Berto Laksamana. May dalang karton ng gloves at gauze. Hindi sumagot agad si Nerio. Tapos ngumiti siya, parang pagod na ngiti na may nakatagong dahilan. Kapag sinabi mong malinis na, doon ako lalong kinakabahan, sabi niya. Kasi minsan yung isang maliip na talsik, yan yung bumabagsak sa akin. Natawa si Berto. Ikaw talaga, parang may hinahabol na multo. Hindi multo, bulong ni Nerio habang pinipiga ang basahan. Pangako. Sa locker area, nakasabit ang lumang backpack niya. Nandoon ang maliit na sobre na lagi niyang tinitingnan tuwing break. Sa loob, hindi pera, isang papel na may sulat kamay. Tuition balance ni Mika Alvarado. 18, kapatid niyang babae na kumakapit sa scholarship pero kulang pa rin sa miscellaneous. Kapag natapos si Mika, pakiramdam ni Nerio may natutupad siyang kalahati ng buhay na hindi niya nakuha. Kuya, nag-break ka na ba? Tanong ng nurse na dumaan. Si Nurse Rhea Magsino, bago-bago pa pero may mata para sa mga taong taimik. May hawak siyang chart at may eye bags na parang hindi natutulog. Sandali pa, sagot ni Nerio. Baka magalit si Ma'am Pauline. Alam mo naman, parang narinig ang pangalan. Mula sa pintuan ng nurse station, lumabas ang head nurse na si Head Nurse Pauline Dizon. Buhong ay pulidong nakatali. Parang bawat hibla ay may disiplina. Nerio, tawag niya. Matalim pero hindi naman masamang tao. Istrikto lang dahil pagod. Siguraduhin mong dry ang koridor ha. Madaming visitors mamaya. Ayokong may madulas. Opo ma'am, mabilis na sagot ni Nerio. Naglalagay na po ako ng caution sign. Tumango si Pauline at lumingon kay Rhea. Ikaw Rhea, huwag mong kalimutan yung labs ni Bed 4. Opo, sagot ni Rhea, pero bago siya tumalikod bumulong siya kay Nerio. Kuya, ingat ka. Narinig ko si Sir Danton, may hinahanap na naman daw siyang butas. Nangingiti si Nerio pero ang mga mata niya nag-iba. Sanay na ako. Si Danton Quintanar, HR and Facility Supervisor, ang tipo ng taong kapag naglakad parang laging may daladalang verdict. Hindi siya doktor, hindi siya nurse, pero ang bigat ng salita niya parang can cancel a life with one memo. Lalo na sa mga gaya ni Nerio na contractual, walang kapit, walang pangalan. Habang nagmomop si Nerio sa hallway, dumaan ang security guard na si Ramil Hugo. Uy Nerio, sabi nito, may bisita sa waiting area, yung bata na lagi mong kinakausap. Napahinto si Nerio. Hindi niya kailangan itanong kung sino. Alam niya na ang bata na iyon ay palaging nasa may pader na malapit sa pedia wing, nakaupo sa upuang masyadong mataas para sa kanya. Paay na kalawit. Hawak ang maliit na stuffed toy na kupas na. Paglapit ni Nerio, nakita niya si Liora Velez. 9. Maputla ang pisngi, pero pilit numingiti. Katabi niya ang yaya, si Nena Galarpe. Babaeng nasa late 40s, buhok ay nakapusod at ang mga kamay ay laging nakahawak sa bag na parang may tinatago. Kuya Ner, masayang tawag ni Liora, pero mahina ang boses, parang kandilang ayaw mamatay. Liora, sagot ni Nerio, lumuhod para magkapantay sila. Andyan ka na naman. Kumusta ka? Nakakain ka na ba? Umiling si Liora. Ayaw ko po, masakit po tiyan ko. Mabilis na tumingin si Nerio kay Nena. Nay Nena, matagal na ba kayo dito? Napasingot si Nena. Halatang pigil ang nervyos. Kanina pa kuya, sabi nila hintay daw, maraming pasyente. Tatawag ako kay Nurse Rhea, sabi ni Nerio.
Pero bago siya tumayo, hinila ni Nena ang manggas niya. Huwag, pabulong nito. Matay naglalakad sa paligid. Huwag ka masyadong mag-ingay. Napakunot noo si Neryo. Bakit masama na ba pakiramdam niya? Umiling si Nena pero halatang nanginginig. Basta, ayoko mapansin. Please. Hindi maintindihan ni Neryo ang buong dahilan pero sanay siyang rumispeto sa takot ng ibang tao. Tinapik niya ang balikat ni Liora. Sige, ganito. Inom ka muna ng konting tubig. Dahan-dahan lang. Kinuha niya ang paper cup mula sa water station, pinuno at iniabot kay Liora. Umangat ang cup sa bibig ng bata pero nanginginig ang kamay. Kuya, mahina ang sabi ni Liora. Bakit po kayo laging nandito? Hindi po ba kayo umuuwi? Napangiti si Neryo, pero biglang sumikip ang dibdib niya. May tanong ang bata na parang kutsilyo sa lumang sugat. Umuuwi din, sagot niya. Pero may mga taong kailangan ko muna tapusin bago ako umuwi. Parang hero po kayo, sabi ni Liora, seryoso. Hindi pambata ang tingin. Napatawa si Neryo pero hindi masaya. Hindi ako hero, Liora. Janitor lang ako. Janitor pero mabait, sagot ng bata. Parang yun na ang pinakamahalagang title sa mundo. Sa gilid ng hallway, may dumaan na resident doctor, si Dr. Silas Iniguez. Hawak ang stethoscope, mukhang puyat. Napansin niya si Neryo at tumigil. Ikaw na naman, Neryo, sabi niya. Medyo may biro. Parang volunteer nurse ka na rin ah. Dok, pasensya na, sagot ni Neryo. Nag-aantay lang po sila, si Liora. Tumingin si Dr. Silas sa bata, tapos kay Nena. Matagal na kayo? Kanina pa, sagot ni Nena. Mabilis, parang ayaw magtagal ang usapan. Huminga ng malalim si Dr. Silas. Sige, titingnan ko kung may puwang. Pero ngayon, sobrang siksik, baka mamaya sa triage. Bago pa matapos ang sentence, may malakas na boses mula sa likod, parang kotseng biglang preno. Neryo Alvarado, sigaw ni Danton Quintanar. Tumayo si Neryo agad, parang estudyanteng nahuli sa maling upuan. Lumapit si Danton, bitbit ang clipboard, at ang tingin ay parang naghahanap ng kasalanan kahit wala. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Danton nakatingin sa bata, tapos kay Dr. Silas. Parang gusto niyang ipahiya si Neryo sa harap ng doktor. Sir, break ko po. Nandito po sila sa waiting area, si Liora. Humo akong idamay sa drama mo, putol ni Danton. Hindi ka bayani dito. Trabaho milinisin ang sahig, makipagkwentuhan sa pasyente. Kung gusto mong mag-volunteer, mag-aral ka. Nanlaki ang mata ni Liora. Si Nena napayuko. Parang sanay na sa ganitong pagsigaw. Si Dr. Silas hindi umimik, pero kumunot ang noo. Sir, hindi po ako nagvo-volunteer. Mahinahon si Neryo. Inaalalayan ko lang sila habang naghihintay. Alalayan? Umismid si Danton. Diyan nagsisimula ang problema. Lahat ng bagay gusto mong pakialaman. Kaya nga may memo ka, di ba? Ingat ka, Neryo. Isang report lang, tanggal ka. Tahimik ang hallway. Narinig ni Neryo ang sariling tibok ng puso. Hindi siya sumagot ng pabalang. Nakatayo lang siya. Parang poste, pinipigilan ang sarili. Pasensya na po, mahina niyong sabi. Pabalik na po ako sa area ko. Pag-alis ni Danton, saka lang huminga si Dr. Silas. Lumapit siya kay Neryo at bumulong. Huwag mo masyading dibdibin. Pero, ingat ka. Alam mo naman yan. Nag-aabang. Tumango si Neryo. Opo, Doc. Bumalik siya sa koridor, binalikan ang mop at caution sign. Habang pinupunasan niya ang sahig, sumagi sa isip niyang isang lumang eksena. Hindi sa ospital na ito, kundi sa barangay nila noon. Isang batang lalaki na nahimatay sa kalsada. Walang pumapansin dahil hindi nila anak. At nang may tumakbo para humingi ng tulong. Huli na. Hindi niya makalimutan ang iyak ng nanay at ang bigat ng katahimikan pagkatapos. Kaya nung araw na iyon, sa bawat guhit ng mop, may kasamang pangako si Neryo. Kapag may batang bumagsak sa harap niya, hindi siya tatalikod. At sa dulo ng hallway, muling napatingin si Neryo kay Liora. Nakaupo pa rin, maliit, maputla, pero pilit matapang. Hindi niya alam na ang simpleng pag-abot niya ng tubig at pag-upo niya sa tabi ng bata ay unang tihit ng gulong ng isang trahedyang babago sa lahat. Sa ngayon, isa lang ang alam niya. May mga laban na hindi mo pinipili,
Pero kapag dumating, ikaw na mismo ang pipili kung anong klaseng tao ka. Pagsapit ng hapon, lalong sumikip ang pedya wing ng Luneta Crest Medical Center. Maraming umiiyak na sanggol, may mga magulang na nag-aaway sa pila, at may mga staff na halos hindi na makahinga sa dami ng dapat asikasuhin. Sa gilid ng koridor na nililinis ni Nerio Alvarado, parang mas lumakas ang amoy ng alkohol at pawis. Palatandaan na nag-overtime na naman ang ospital sa paghabol sa pasyente. Hindi na bumalik si Danton Quintanar sa koridor na iyon. Pero ramdam pa rin ni Nerio ang iniwang bigat ng banta. Kaya habang ipinupwesto niya ang caution, wet floor, sign, pilit niyang tinutok ang isip sa trabaho, sa mga maliliit na bagay na kaya niyang kontrolin. Pero sa gulo ng hallway, hindi mawala sa paningin niya ang batang si Liora Velez. Nakasandal sa upuan, hawak ang kupas na stuffed toy at paminsan-minsan hinihimas ang tiyan. Katabi si Nena Galarpe, yaya na parang laging may hinihintay na masamang balita. Minsan, sumisilip si Liora kay Nerio at ngumingiti, pero halatang pilit na lang. Lumapit si Nurse Rhea Magsino, dala ang chart at isang maliit na tray ng gamot. Pagdaan niya, tumigil siya sandali kay Nerio at bumulong. Kuya Ner, nag-follow up ako sa triage. Sabi nila wait pa raw, pero ang tagal na nila dito. Tumango si Nerio, nanginginig ang panga sa pigil. Kita ko nga, ang liit-liit nung bata, parang hindi na okay. Bago pa makasagot si Rhea, may sumigaw mula sa nurse station. Rhea, bed 4 labs. Napalingon siya. Kuya, babalik ako, pero kung may mapansin ka, hindi na niya tinapos pero klaro ang ibig sabihin. Oo, sagot ni Nerio. Hindi ako matutulog. Nang lumipas ang ilang minuto, napansin ni Nerio na humihina ang paggalaw ni Liora. Dati nakatingin-tingin pa sa paligid, ngayon ay nakatungo na, parang inaantok. Pero ang mukha'y maputlang maputla. Tumayo si Nerio mula sa pagmumop at lumapit ng dahan-dahan, parang ayaw niyang sindakin ang bata. Liora, mahinahon niyang tawad. Okay ka lang ba? Dumilat ang bata, pero parang nag-struggle ang talukap. Kuya, nahihilo po ako. Mahina niyang sagot. Biglang tumayo si Nena, halatang napipipi sa takot. Kuya Ner, wag ka na, please, baka mapagalitan ka na naman. Hindi ko kaya to, sabi ni Nerio, mas matatag ang boses kaysa sa pakiramdam niya. May Nena, tawagin nating si Nurse Rhea, baka kailangan na niya ng ER. Kuya, namimilog ang mata ni Nena, tumingin sa paligid, parang may hinahanap na bantay. Wala po siyang guardian ngayon. Yun nga ang problema, sagot ni Nerio. Pero hindi rason yan para pabayaan. Bago pa sila makakilos, napaluhod si Liora sa upuan, hawak ang tiyan. Parang tinutusok ang loob. Kuya, parang umiikot. At sa isang iglap, bumigay ang katawan ng bata. Dumulas ang ulo niya sa gilid ng upuan at bigla siyang nahimatay. Liora, sigaw ni Nerio, pero hindi hysterical. Parang may otomatikong switch na nag-on sa utak niya. Lumuhod siya agad, sinalo ang balikat ng bata para hindi bumagsak ang ulo sa sahig. Tumakbo si Nena, nanginginig ang kamay, sinusubukang gisingin ang bata. Gising iha, Liora, Diyos ko. Nangingiyak si Nena, pero halatang hindi niya alam ang gagawin. May mga taong huminto sa koridor. May isang nanay na napasigaw. Ay bata! May lalaking nakabarong. Mukhang bisita. Ang sabi, tawag kayo ng doktor. Pero sa gulo, may dalawang staff na nagkatinginan, nag-aalangan. May guardian ba? Tanong ng isa. Si Laila Bernarte mula billing area na napadaan. Wala po, sagot ni Nena, halos pabulong. E di paano yan? Baka kami ang managot, sagot ni Laila, napaatras. Hindi na nakinig si Nerio. Iniayos niya ang posisyon ni Liora. Dahan-dahan niyang inihiga sa mas ligtas na anggulo. Tinanggal ang buhok sa mukha at siniguradong hindi masisikip ang kwelyo. Nay Nena, huminga ka. Tignan mo dibdib niya. Humihinga ba? Oo, stutter ni Nena. Pero ang lamig. Okay, mabilis na sabi ni Nerio. Tawagin mo si Nurse Rhea. Sigaw pa. Sabihin mo na himatay. Tumakbo si Nena papunta sa nurse station. Pero sa gitna ng pagtakbo, may guard na humarang, si Ramil Hugo. Hoy, saan ka pupunta? Bawal ang maingay dito. Bata po, nahimatay, iyak ni Nena, pinipilit lumusot. Sa kabilang dulo,
Napalingon si Neryo at sumigaw. Ramil, tumawag ka ng nurse. Emergency to. Natigilan si Ramil, parang nagising. Ha? Talaga? Ngayon na, madiin na utos ni Neryo. Hindi na bilang janitor, kundi bilang tao na alam ang halaga ng segundo. Mabilis na dumating si Nurse Rhea kasama ang isang nurse aide na si Janelle Biscojo. Pagkakita niya kay Liora na nakahandusay, napamura siya sa gulat. Oh my God, Kuya Ner, anong nangyari? Biglang nahilo, tapos bumagsak, sagot ni Neryo. Kanina pa masama pakiramdam, matagal na sila nag-aantay. Lumuhod si Rhea, kinapa ang pulso, tiningnan ang mata. Janelle, tawag ka ng wheelchair. Bilis! Tumakbo si Janelle, pero may isang staff na sumingit, si head nurse Pauline Dizon, na dumaan at nakita ang eksena. Ano to? Bakit nasa sahig ang pasyente? Ma'am, nahimatay po, sagot ni Rhea. Nasaan ang guardian? Mabilis na tanong ni Pauline, reflex ng administrasyon. Nena umiiyak, sumagot. Wala po, yaya lang po ako. Saglit na tumigas ang hangin. May ilang staff na nagkatinginan. Sa mga mata nila, hindi lang bata si Liora. Liability siya. Doon naramdaman ni Neryo ang nagnangalit niyang dibdib. Ma'am Pauline, mahinahon pero matigas ang boses niya. Kahit sino pa yan, bata po siya. Kailangan niyang ER. Tumingin si Pauline kay Neryo at sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita niya, kundi pagod at bigat ng sistema. Rhea, dalhin niyo sa ER. Ako na bahala sa paperwork, sabi ni Pauline sa wakas. Dumating ang wheelchair na dala ni Orderly Berto Laksamana, hingal na hingal. Ayan, Kuya Ner, tulong. Sabay-sabay silang kumilos. Si Rhea at Berto ang nag-angat kay Liora papunta sa wheelchair, maingat para hindi bumaluktot ang leeg. Si Neryo ang nagbukas ng daan. Pinataboy ang mga nakatigil na tao. Tabi po, emergency! Habang tinutulak nila ang wheelchair papunta sa ER, may sumigaw sa likod, isang boses na pamilyar na kinaiinisan ni Neryo. Ano yan? Sigaw ni Danton Quintanar, hawak ang clipboard, kasunod ang isang staff na mukhang HR assistant, si Mirna de la Cruz. Bakit may janitor sa pasyente? Hindi huminto si Neryo. Sir, emergency po, bata po yan. Hindi mo trabaho yan. Galit na galit si Danton. Sinabayan ang lakad nila. Kapag may nangyari dyan, sino mananagot? Ikaw? Sumabat si Nurse Rhea, nanginginig pero matapang. Sir Danton, hindi ito oras para sa sermon. Kailangan niya ma-stabilize. Pero hindi tumigil si Danton. Rhea, watch your tone. At ikaw, Neryo, lumalapag ka na naman. May memo ka na. Gusto mo ba talagang masisante? Neryo, habang tinutulungan silang makapasok sa ER doors, naramdaman niyang parang bumabalik ang lumang bangungot sa utak niya. Isang batang walang tumulong, isang katahimikang pumatay. Kaya kahit nanginginig ang tuhod niya, hindi siya umatras. Kung may memo man ako, sir, sabi niya diretso, mas pipiliin ko pa rin tulungan yung bata kaysa magmop ng sahig habang may namamatay. Saglit na natahimik si Danton, parang nasampal sa harap lang lahat. Pero ang mata nito, imbes na maawa, lalong naging mapanlinlang. Okay, malamig na sabi ni Danton. Tingnan natin kung sino kakampihan ng ospital. Pagpasok nila sa ER, sinalubong sila ng mga doktor. Dumating si Dr. Matalia Crespo, ER consultant, at ang pedia fellow na si Dr. Jovan Kerwin. Agad nilang kinuha si Liora. Nilagay sa stretcher, kinabitan ng monitor. BP? Tanong ni Dr. Talia. Low, sagot ni Rhea. IV line, now, utos ni Dr. Jovan. Labs, glucose check. Si Neryo tumayo sa gilid. Nanginginig ang kamay, basang-basa pa ng mop water ang sapatos. Si Nena, napaupo sa upuan, umiiyak na parang bata rin. Sa labas ng ER curtain, nakatayo si Danton, nakapamewang, parang naghihintay lang ng pagkakataong gawing kaso ang kabutihan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Danton at tinawag si Neryo palayo sa ER doors. Sa office, ngayon, utos niya. Sumunod si Neryo pero bago siya tuluyang lumayo, nilingon niya si Liora sa loob. Nakahiga, may oxygen mask, kumikislap ang monitor. At sa pagitan ng takot at konsensya, iisa ang naramdaman niya. Kahit anong mangyari sa trabaho niya pagkatapos,
hindi niya pagsisisihan ang ginawa niya. Sa office, pinaupo siya ni Danton na parang akusado. Gagawa ka ng incident report. Sabi nito, mabilis, parang may script. At isasama natin dyan na ikaw ang humawak sa pasyente ng walang authorization. Sir, hindi po ako. Hindi ako nagtatanong, putol ni Danton. Ito ang rules at Neryo, hindi ka nalang basta memohan. May limit ang pagiging mabait dito. Ospital to, hindi charity. Tahimik si Neryo. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil alam niyang kahit anong paliwanag niya, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanya. Sa labas, patuloy ang pag-iyak ni Nena at ang pagtakbo ng mga nurse. Sa loob ng office, pinipirmahan na ni Danton ang simula ng pagbagsak ng kabuhayan ni Neryo. Pero kahit ganoon, sa loob-loob ni Neryo, may isang bagay na hindi kayang pirmahan ng kahit sinong supervisor. Ang pangako niya na hindi tatalikod kapag may batang bumagsak sa harap niya. Mabigat ang hangin sa HR office, hindi dahil mainit, kundi dahil para itong maliit na silid na may sariling bakas. May amoy ng papel, toner at kape na matagal nang iniwan sa tasa. Nakatayo si Danton Quintanar sa likod ng mesa. Hawak ang ilang dokumento na parang bala. Sa harap niya, nakaupo si Neryo Alvarado. Basang-basa pa ang laylayan ng uniform. Nanginginig ang kamay, hindi sa takot lang kundi sa pagod at pag-aalala sa batang naiwan sa ER. Sa isang tabi nakaupo si Mirna de la Cruz, HR assistant. Nakabukas ang laptop, parang stenographer sa korte. Sa pintuan naman, bahagyang nakasandal ang security chief na si Chief Sante Rigor. Tahimik, pero alam mong nandyan para pigilan kang tumayo kapag umalma ka. Basahin mo. Malamig na utos ni Danton. Itinutulak ang papel papunta kay Neryo. Incident report. Dito mo ilalagay ang timeline. At dito mo aaminin na ikaw ang humawak sa pasyente. Huminga ng malalim si Neryo. Tumingin siya sa papel pero hindi niya agad kinuha. Sir, mahinahon niyang sabi, hindi po ako nagkunwaring doktor. Tinulungan ko lang po dahil nahimatay ang bata. Sumingit si Danton, tumuturo sa unang paragraph. Hindi mo trabaho yan. Janitor ka. Kapag may mali, sino ang mananagot? Ospital to, may protocol. May protocol po, oo, sagot ni Neryo. Pilit na kalmado. Pero may tao rin po. Bata po yun. Kung hindi namin dinala sa ER, baka ano? Ngumisi si Danton, parang naghahamon. Nagpapakahiro pa ngayon? Sa harap ko? Hindi sumagot si Neryo. Sa isip niya, humahabol ang tunog ng monitor sa ER. Ang oxygen mask sa mukha ni Leora Velez at ang iyak ni Nena Galarpe. Pinipilit niyang manatiling maayos ang boses dahil alam niya isang maling salita gagamitin laban sa kanya. Sir Danton, biglang may boses sa pintuan. Pumasok si Nurse Ria Magsino. Hawak ang chart at may halatang kaba sa dibdib. Pasensya na po kung istorbo pero kailangan ko po sana magbigay ng statement. Nandoon po ako. Hindi po kasalanan ni Kuya Nair. Ria, putol ni Danton, nakangiting hindi umaabot sa mata. Hindi ka imbitado. Pero sir, nagpupumiglas ang boses ni Ria. Kung hindi siya kumilos, baka mas malala ang nangyari. Tinawag niya ako. Siya ang nag-alert. Wala siyang ginawa na. Enough. Biglang utos ni Danton. Tumingin kay Chief Sante Rigor. Lumapit si Chief Sante. Hindi naninigaw pero sapat ang tindig para magpaalala kung sino ang may kapangyarihan. Nurse Ria, sa labas muna, sabi nito. Napalingon si Ria kay Neryo. Sa mata niya may pagsisisi at galit sa sarili dahil wala siyang magawa. Kuya, mahina niyang sabi, bago siya lumabas. Pagkasara ng pinto, bumalik ang katahimikan. Mas mabigat pa. Umayos ng upo si Danton at inilapad ang isa pang papel. Ngayon, sabi niya, ito, termination notice. Parang may tumunog sa loob ng ulo ni Neryo. Sir, termination? Hindi pa po. Hindi na kailangan, sagot ni Danton. Mabilis. Gross misconduct. Insubordination. Unprofessional behavior. Danger to patient safety. Danger? Napahigpit ang hawak ni Neryo sa armrest ng upuan. Sir, paano naging danger kung hindi mo trabaho humawak ng pasyente? Ulit ni Danton, parang robot na may iisang linya. At sinabi ko na may memo ka. Hindi ka nakikinig, kaya tapos ka na. Sa gilid ng mesa, pumasok ang legal officer ng ospital, si Attorney Cora Benitez, may dalang folder.
Hindi siya masamang tao, pero sanay siyang magsalita na parang walang emosyon. Mr. Alvarado, sabi niya, pakisign na lang po dito. Acknowledgement. Tumingin si Nerio sa papel. Maliliit ang letra, maraming clause, maraming salitang hindi niya kabisado. Ngunit ang malinaw, mawawala ang trabaho niya. Pwede po bang basahin ko muna? Mainat niyang tanong. Basahin mo, sagot ni Danton, pero ang tono'y may pangmamaliit. Pero wag kang magpakaarte. Alam mo naman ang ending. Huminga si Nerio. Sa isip niya, umaangat ang mukha ni Mika Alvarado, kapatid niyang umaasa sa kanya. Naalala niya ang sobre ng tuition balance. Naalala niya ang pangakong binibitbit niya araw-araw. Sir, nanginginig ang boses niya. May kapatid po akong pinapaaral. Hindi po ako pasaway. Ginawa ko lang po yung tama. Ang tama dito, sagot ni Danton, ay sumunod. Walang sumagot si Nerio. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil napagod siyang ipaliwanag sa taong ayaw umintindi. Paglabas niya ng HR, bitbit niya ang maliit na kahon ng gamit. Lumang gloves, extra face mask, maliit na rosaryo, at isang punit na ID lace. Sa labas ng koridor, nakatayo si Head Nurse Pauline Dizon. Nakatingin sa kanya, parang may gustong sabihin, pero pinipili ang mga salita. Nerio, tawag ni Pauline, medyo mahina kaysa dati. Narinig ko, pinirmahan na? Hindi ko pa po alam kung ano ang pipirmahan ko, ma'am. Sagot ni Nerio, pilit ngiti. Pero mukhang tapos na. Huminga si Pauline, kumurap na parang pinipigilan ang emosyon. Hindi ako sang-ayon sa paraan. Pero tumingin siya sa paligid, parang may takot na may makarinig. May sistema tayo dito. Alam mo yan. Opo, sagot ni Nerio. Alam ko po. Sa nurse station, nakita niya si Nurse Ria. Nakayuko, hawak ang chart pero hindi nakatingin sa papel. Pagdaan ni Nerio, umanat ang mata ni Ria. Namumula. Kuya, bulong niya. Pasensya na, tinry ko. Yaw ko po, sagot ni Nerio. Banayad. Hindi ikaw yung nagtanggal sa akin. Pero ang unfair, nanginginig ang boses ni Ria. Buhay yung bata dahil sa'yo. Tapos ikaw, pinutol ni Nerio ang sasabihin ng simpleng tapik sa balikat. Ria, may mas kailangan ka pang gawin. Bantayan mo yung bata. Yun ang mahalaga. Doon siya tumalikod at ang bawat hakbang niya palabas ay parang may mabigat na bakal sa paa. Sa may exit, sumalubong sa kanya ang kapatid niyang si Mika. Nakasuot ng simpleng blouse, may hawak na envelope ng requirements para sa scholarship. Halatang kakarating lang, hinahabol ang hininga. Nang makita niya ang kahon sa kamay ni Nerio, biglang nanlaki ang mata niya. Kuya, mahina niyang sabi. Bakit? Ano yan? Hindi agad sumagot si Nerio. Sinikap niyang ngumiti pero lumabas itong basag. Wala na, sabi niya, pilit na normal ang tono. Tinanggal na ako. Parang may tumama kay Mika. Ha? Kuya, bakit? Trabaho mo yun. Wala ka namang ginawang masama. Tinulungan ko kasi yung bata, sagot ni Nerio, at doon nagsimulang manginig ang boses niya. Nahimatay, dinala sa ER, tapos ayun. Pero tama yun. Napataas ang boses ni Mika, napapaiyak. Kuya, hindi naman pwedeng pabayaan. Diyos ko, napalingon ang ibang tao. Nakaramdam si Nerio ng hiya, hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil pinapakita ng mundo na ang kabutihan ay pwedeng gawing dahilan para mapahiya. Wag, mahinahon niyang sabi kay Mika, wag ka umiyak dito. Paano ako hindi iiyak, singhot ni Mika. Kuya, yung tusyon ko, yung pangarap ko, dun bumigat ang dibdib ni Nerio. Ilang segundo, tahimik lang siya. Tapos dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Mika. Makikinig ka, sabi niya. Parang pinipilit niyang maging haligi kahit durog na. Hindi tayo titigil. Maghahanap ako ng trabaho. Dalawa ang kamay ko. Kahit ano. Kahit construction. Kahit magbuhat ako sa palengke. Uya, hindi ko pinagsisisihan, dugtong ni Nerio, mas mahina na ang boses. Kung babalik yung oras, gagawin ko pa rin. Sa gilid, nakatayo ang guard na si Ramil Jugo. Nakatingin lang, tila nagugilty. May dumaan ding si Dr. Silas Iñiguez. Sandaling huminto, tumingin kay Nerio, parang gustong magsalita. Pero hindi siya lumapit, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang sa ospital na iyon, bawat kilos ay may kapalit. Kuya Ner, tawag lang ni Dr. Silas, mahina. Yung bata, nasa ER pa, stable na daw, pero bantay.
tumango si Neryo at kahit gusto niyang tumakbo pabalik, pinigilan niya ang sarili. Hindi siya pwedeng bumalik doon nang walang trabaho, walang ID, walang karapatan. Pero bago siya tuluyang umalis, tumingin siya sa direksyon ng ER hallway. Doon kung saan kanina may batang halos mawala. Sa labas ng ospital, pumalo ang hangin sa mukha niya. Walang music, walang dramatic na ulan. Pero sa loob ni Neryo, parang may bagyong humihila sa kanya pababa. At kahit ganun, pinilit niyang tumayo dahil may kapatid siyang nakatingin sa kanya na parang siya lang ang natitirang sandalan. At sa gabing iyon, habang naglalakad silang magkapatid palayo, hindi niya alam na sa loob ng ospital may paparating na pangalan na kayang yumanig sa lahat. At ang pangalan na iyon ay nakaugnay mismo sa batang iniligtas niya. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang ingay sa Luneta Crest Medical Center, lalo pang naging magulo ang paligid ng ER. Sa loob ng curtain bay, kumikislap ang monitor. May tunog ng mabilis na hakbang ng mga nurse at may mga doktor na nag-uusap sa tono na hindi naririnig ng pasyente. Pero ramdam mo ang bigat. Si Leora Velez ay nakahiga sa stretcher, may oxygen mask at may IV line na nakasaksak sa maliit niyang kamay. Ang kulay ng labi niya bahagyang bumalik pero nananatili ang pamumutla sa mukha. BP improving, ulat ni Nurse Rhea Magsino kay Dr. Matalia Crespo habang binabantayan ang drip. Keep the fluids. Monitor glucose. Sagot ni Dr. Talia, mabilis ang mata sa chart. Anong history? May known condition. Sumagot si Dr. Jovan Kerwin, nakatingin sa lab results. Limited info. Yaya lang kasama. No guardian. Pero may pattern, kanina pa masama ang pakiramdam. Possible dehydration, hypoglycemia, pero gusto ko ring i-rule out ibang cause. Sa gilid, nakaupo si Nena Galarpe. Nakapulupot ang kamay sa bag. Halos hindi makahinga sa takot. Pinipilit niyang hindi umiyak ng malakas. Pero kada tingin niya sa bata, gumuguho ang dibdib niya. Ma'am Nena, mahinahon na lumapit si Nurse Rhea. Kailangan namin ng contact number ng magulang. Napalunok si Nena. Tumingin sa paligid na parang may nakabantay sa bawat sulok. Hindi ko po. Pwedeng basta ibigay, pabulong niyang sagot. Napatigil si Rhea. Ma'am, emergency ito. Kailangan naming malaman. Alam ko, nanginginig si Nena. Pero may dahilan. Bago pa masundan ang usapan, bumukas ang ER doors at pumasok si Head Nurse Pauline Dizon kasama si Chief Sante Rigor. Halatang may bagong utos o bagong problema. Sa labas ng pinto, kita ang ilang security na mas alerto kaysa kanina. May nangyayari ba? Tanong ni Pauline, tumingin sa monitor. Stable na po si Leora, sagot ni Dr. Talia. Pero kailangan pa rin ng guardian info at consent kung may procedures. Humigpit ang panga ni Pauline. Chief Sante, ayusin mo. Dapat may contact, hindi pwedeng. Naputol ang usapan ng biglang pagkislap ng ilaw sa labas. Parang may dumating na sasakyan na may headlight na dumiretso sa entrance. Kasunod nito ang sunod-sunod na yabag ng sapatos na hindi pang ordinaryong bisita. May tunog din ng mga walkie-talkie. Sa lobby, nagkatinginan ang ilang staff. Sa labas ng ospital, may humintong convoy. 3 itim na van at isang sedan na mukhang bago, makintab at may plate na hindi basta-basta nakikita. Bumaba ang mga lalaking nakaitim, naka-earpiece. Dahan-dahan silang humiwalay, parang pader na gumagalaw. Sinong VIP yan? Bulong ni Laila Bernarte sa billing na napadaan at nakasilip mula sa malayo. Sumagot si Ramil Hugo, guard, napalunok. Hindi ko alam, pero parang high security. Sa loob ng ER, naramdaman ang pagbabago ng hangin kahit hindi pa nila nakikita ang tao. May dumating na mensahe sa radyo ni Chief Sante. Tumayo siya ng tuwid, parang biglang nagsalut. Ma'am Pauline, bulong ni Chief Sante. May special visitor. Sabi ng front desk, Velez Arnado. Parang may tumigil sa paghinga ng ilan. Si Pauline napakurap. Parang hindi sigurado kung tama ang narinig. Anong Velez Arnado? Hindi pa siya nakakasagot nang bumukas ang ER doors ulit. Pumasok ang isang babae na elegante ang suot, cream blazer, simpleng pearl earrings, pero ang matay pulang-pula halatang umiyak sa sasakyan.
Sumunod ang 2 bodyguard at isang abogadong babae na may hawak na folder. Siya si Alfia Velez Arnado, kilalang bilyonaryong CEO ng Velez Arnado Holdings. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya CEO sa mata ng mga tao. Isa siyang ina na parang naubos ang lakas sa takot. Nasaan? Nanginginig ang boses niya, halos pabulong, pero tumagos sa buong ER. Nasaan ang anak ko? Napaatras si Laila na nakasirip sa pinto, parang natakot sa bigat ng presensya. Si Dr. Talia naman lumapit, profesional pa rin ang tindig. Ma'am Alfia, sabi ni Dr. Talia, nandito siya. Stable na, pero minomonitor pa. Please, come. Mabilis na lumapit si Alfia sa stretcher. Nang makita niya si Leora, maliit, may oxygen mask, may tape sa kamay, parang may pumunit sa dibdib niya. Hinawakan niya ang buhok ng bata ng maingat. Parang natatakot na baka masaktan. Baby, anak, bulong niya, nanginginig ang labi. Sorry, hindi ako. Umiyak si Nena, tumayo mula sa upuan. Ma'am, pasensya na po. Tumigil si Althea at tumingin kay Nena. Sa mata niya, may halo ng galit at pag-aalala. Pero mas nangingibabaw ang takot. Anong nangyari? Bakit umabot sa ganito? Bakit kanina pa kayo nandito? Nena na payuko. Ma, matagal na po. Ang daming pasyente. Tapos bigla po siyang nahilo, nahimatay. Sinong unang tumulong? Mabilis na tanong ni Althea. Parang nag-iipon ng detalye sa utak para sa susunod na laban. Nagkatinginan ng ilang staff. Parang may ayaw magsalita, may natatakot, at may nag-aabang. Si Head Nurse Pauline nagbukas ng bibig pero hindi pa nakakapagsalita. Si Nurse Rhea ang naunang umimik. Mahina pero malinaw. Ma'am, isang staff po namin. Siya ang unang kumilos. Tinawag niya ako. Siya ang. Bago pa makumpleto ni Rhea, sumingit si Nena. Parang pumutok ang takot na matagal niyang kinikimkim. Si Kuya Nerio po, yung janitor. Parang may tumama sa dingding ng ER ang pangalan iyon. Nagkatinginan ng mga doktor at staff. At sa isang idlap, nagpalit ang kulay ng mukha ni Danton Quintanar nakakapasok lang sa ER entrance. Halatang nakikisilip kung anong VIP ang dumating. Janitor ulit ni Alfia, napalingon siya sa direksyon ni Danton, Pauline at Chief Sante. Pangalan, Nerio Alvarado po, sagot ni Nena, umiiyak. Siya po yung humawak sa kanya para hindi bumagsak ang ulo. Siya po yung sumigaw, tumawag ang nurse, tumuling magtulak papunta dito. Napakagatlabi si Dr. Talia. Parang biglang naalala ang mga narinig niyang chismis kanina tungkol sa janitor na nang himasok. Si Dr. Jovan tumingin kay Rhea at si Rhea naman parang lumakas ang loob bigla. Ma'am, dagdag ni Rhea, tinanggal po siya. Tahimik. Parang may nag-off ng lahat ng tunog sa ER. Tanging monitor lang ang maririnig. Beep, beep, beep. Tinanggal? Mahinang ulit ni Althea. Pero sa tono niya may paparating na bagyo. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa tabi ni Leora. Hindi siya sumisigaw, pero mas nakakatakot ang tahimik niyang galit kaysa sa sigaw ni Danton kanina. Sinalubong siya ni Danton. Pilit na kangiti. Pawis ang noo. Ma'am Althea, welcome po. We're doing our best. Hindi ko kailangan ng welcome. Putol ni Althea. Diretso ang titig. Kailangan ko ng paliwanag. Ma'am, may protocol po kasi. Mabilis na dahilan ni Danton. We cannot allow unauthorized handling of patients. Liability po yan. Liability? Ulit ni Althea. Mas tumalim ang mata. Kung wala siyang ginawa, buhay pa ba ang anak ko ngayon? Walang makasagot agad. Si Pauline na pasinghot. Parang gustong magsalita pero natatakot. Si Chief Sante tumingin sa sahig. Ma'am, mahinang sabi ni Dr. Talia. Based sa report, timely ang response. Kung walang nag-alert at naghatid agad, pwedeng mas lumala ang kondisyon. Tumango si Althea, pero hindi siya umalma sa doktor. Lumapit siya ulit kay Danton. Halos magkadikit ang distansya. Nasaan si Nerio Alvarado? Nasa labas na po, ma'am. Sagot ni Danton. Nanginginig ang boses sa kabila ng yabang niya. Terminated na po earlier. Earlier, ulit ni Althea. So habang nandito ang anak ko sa bingit, may oras kayong magtanggal ng tao? Hindi na makasagot si Danton. Naramdaman ng buong ER ang bigat ng kahihiyan na nakadikit sa ospital.
Kinuha ni Althea ang phone niya at tumingin sa abogadong kasama. Si Attorney Quina Salcedo. Quina, utos niya. Kalmado pero matalim. Hanapin mo yung termination papers. Lahat ng signatories, lahat ng CCTV logs, lahat ng incident reports. Opo ma'am, sagot ni Quina, mabilis na nag-type. Pangalawa, dugtong ni Althea. Gusto kong makausap si Nerio. Ngayon din, kung kailangan, ipahanap mo kahit saan. Dahan-dahan siyang bumalik sa tabi ni Leora, hinawakan ang kamay ng anak. Bumaba ang boses niya, halos pabulong na lang. Anak, hindi ka mag-isa at yung taong tumulong sa'yo, hindi ko hahayaang tapakan. Sa labas ng ER, hindi alam ni Nerio at Mika na sa loob, may ina na dumating hindi para magpasikat, kundi para bawiin ang dignidad ng taong pinarusahan dahil gumawa ng tama. At sa gabi ring iyon, nagsimulang umikot ang ospital sa iisang tanong na hindi kayang iwasan. Paano nila piniling sisihin ang kabutihan hanggang dumating ang may kapangyarihang ipakita kung gaano kabigat ang presyo ng kanilang ginawa? Hindi agad natulog ang buong ospital kahit gabi na. Sa Luneta Crest Medical Center, may mga oras na humihina ang ingay. Pero sa gabing iyon, parang may nakasinding ilaw sa bawat sulok. Hindi lang dahil sa ER, kundi dahil sa tensyong iniwan ng pagdating ni Althea Velez Arnado. Sa hallway, may mga staff na nagpapalitan ng bulong. May mga security na mas mahigpit ang inspeksyon. At may mga taong biglang naging sobrang polite na kanina lang ay nag-aalangan pang tulungan ang batang nawalan ng malay. Sa loob ng private bay, nakahiga si Leora Velez. Tulog na tulog, humihinga ng mas maayos. Nakaupo sa tabi niya si Althea, hawak ang maliit na kamay ng anak, pero ang utak niya gising na gising. Sa kabila ng pagod, hindi siya makapagpahinga. Ang imahe ng batang halos mawala at ang balitan tinanggal ang taong tumulong, parehong parang sugat na ayaw tumigil sa pagdurugo. Sa may pinto, nakatayo si Attorney Quina Salcedo, tahimik pero alerto, nakahawak sa folder. Sa kabilang banda, si Head Nurse Pauline Dizon ay halos hindi mapakali. May guilt sa mukha niya na hindi niya kayang itago sa taong katulad ni Althea. Ma'am, mahinang sabi ni Pauline, pwede po ba akong? Tinawag ni Althea ang kamay, hudyat na tumigil muna. Mamaya, sabi niya, kalmado pero may laman. Una, si Nena. Nasa sulok si Nena Galarpe, nakaupo sa upuang plastik, nakayuko, hawak ang bag na parang lifeline. Halatang gusto niyang matunaw sa sahig. Nang tinawag siya ni Althea, dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig ang tuhod. Nena, sabi ni Althea. Hindi galit ang boses pero may bigat na parang may tinatagong bagyo. Gusto kong marinig ang totoo, hindi yung pira-piraso. Napaiyak agad si Nena pero pinigilan niya ang sarili. Ma'am, pasensya na po. Natakot lang po ako. Kanino ka natakot? Tanong ni Althea. Saglit na tumahimik si Nena. Tumingin siya sa pinto, sa hallway, sa mga security. Parang hinahanap kung may nakikinig. Sa wakas, umiling siya, parang sumuko na. Ma'am, pabulong niyang simula. Hindi po dapat alam ng ospital kung sino si Leora. Napatigil si Pauline. Si Quina naman, agad nagtaas ng kilay, parang may pinagdudugtong sa utak. Bakit? Tanong ni Althea. Mas mababa ang boses. Huminga ng malalim si Nena. Dahil po may nagbabantang kumuha sa kanya. Matagal na po to. Hindi lang po ito simpleng sakit. Nananatiling kalmado si Althea pero kumunot ang noo niya. Nena, sinabi ko sa'yo, may security tayo. Opo ma'am, sagot ni Nena, nanginginig. Pero hindi po lahat mapagkakatiwalaan. Minsan, nasa loob mismo. Tahimik ang kwarto, parang humigpit ang hangin. Sa labas, dumaan ang ilang nurse. Pero dito sa loob, may ibang klasing panganib ang pinag-uusapan. Hindi medical, kundi tao. Tuloy ni Nena. Nung isang buwan po, may sumunod sa amin sa mall. Nung isang linggo po, may tumawag sa phone ko. Boses lalaki. Sabi, alam namin kung nasaan ang bata. Bumigat ang panga ni Althea, pero hindi siya nagtaas ng boses. Sino? Napapikit si Nena, parang takot bigkasin. Hindi ko po alam ang pangalan, pero may narinig ako minsan.
si Garrick. Sa pagbanggit ng pangalan, parang may kumalabog sa dibdib ni Althea. Hindi dahil bago iyon, kundi dahil alam niyang ang pangalang iyon ay may dugo sa pamilya. Si Garrick Velez, tiyuhin niya. Matagal nang humiikot ang anino nito sa negosyo nila. Laging may advice, laging may proposal, laging may papel na gusto niyang pirmahan. Laging may tanong kung kailan siya bibitaw sa kontrol ng kumpanya para sa kapakanan ng pamilya. Sa likod ng tahimik na mukha ni Althea, nagliyab ang lumang sakit. Sigurado ka? Tumango si Nena, mabilis. Narinig ko po sa isang tawag. Sabi nung lalaki, kung hindi pipirma si Althea, may mangyayari kay Leora. Tapos, pinatay po yung call. Si Quina, hindi na napigilan, lumapit. Ma'am Althea, sabi niya, maingat. Ibig sabihin, may direct threat. Kailangan nating i-document lahat. Yung phone logs, yung mga number. Oo, putol ni Althea, pero ang mata niya mas nakatutok kay Nena. Kaya pala ayaw mong magbigay ng info kanina. Kaya pala parang takot ka sa pila, sa pangalan, sa forms. Opo, umiiyak si Nena. Ma'am, hindi ko po sinasadya. Natatakot lang po ako na baka may makakita ng apelyido niya. Baka may makaalam. Kaya po, Velez yung nakalagay sa ibang papel. Pero hindi ko po nilalabas ang full. Hindi ko po binabanggit. Napapikit si Althea. Dahan-dahan hinimas ang kamay ni Leora. At dahil sa pagtatago, muntik na siyang mamatay. Pasensya na po, hagulgol ni Nena. Sana po, hindi ko na lang tinago. Sandaling tumahimik si Althea. Sa isip niya, malinaw. Ginawa niya ring tahimik ang buhay ng anak niya para protektahan ito. Pero ang tahimik na iyon, nagbukas din ng pinto para mapabayaan ng sistema. Isang maling timpla ng pag-iingat at pagtitiwala. Ma'am Nena, mahinang singit ni Head Nurse Pauline, halatang nabibigatan. Kung alam ko lang na, hindi siya pinatapos ni Althea. Hindi na kailangan ng kung. Ang kailangan ko, malinaw na sagot sa isang tanong. Tumingin siya kay Nena, diretso. Sino pa ang nakakaalam? Sino pa ang may access sa schedule ni Leora? Sino ang maaaring nagbabantay dito sa ospital? Nena na palunok. Ma'am, may lalaki po kanina sa waiting area. Hindi po siya guardian, pero parang lagi siyang malapit. Nakaupo po siya sa dulo. Kunwari nagse-cellphone, pero nakatingin sa amin. Narinig ko po siyang tinawag ng isang staff, Lemuel Sajo. Napapikit si Quina, agad tumingin sa folder. Lemuel Sajo, may record ba sa admissions? Wala po, sagot ni Pauline. Mabilis, wala sa listang visitors. Then he's a watcher. Malamig na sabi ni Quina. Si Althea tumayo. Ang postura nagbago. Hindi na siya yung inang umiiyak. Bumalik ang CEO, yung babaeng sanay magbasa ng tao, magbasa ng banta. Pero sa ilalim noon nananatili ang takot para sa anak. Quina, utos niya. Gusto ko ng CCTV sweep. Lahat ng kamera mula lobby hanggang ER. Hanapin si Lemuel. Kunin ang mukha, ang oras, ang lahat ng pinuntahan. Opo ma'am, sagot ni Quina. Agad lumabas para tawagin ang IT at security. Tumingin si Althea kay Chief Sante, na ngayon ay mas maingat na. Chief, doblehin ang guard sa floor na to. Walang lalapit kay Leora na hindi ko kilala. At gusto kong malaman kung sino ang pwedeng pumasok sa ER nang hindi nasusuri. Opo ma'am, sagot ni Chief Sante, halatang seryoso na. Pagkatapos bumaling si Althea sa pinakamasakit na bahagi. At tungkol kay Nerio Alvarado, sabi niya, mabagal ang salita pero bawat pantig parang kutsilyo. Tinanggal siya, sinong pumirma? Sumagot si Pauline, nanginginig. Ma'am, si Sir Danton po ang nag-initiate. Legal signed at HR. Bring me the papers, utos ni Althea. Ma'am, may proseso po. Pilit ni Pauline. Pero hindi na tumuloy dahil ang tingin ni Althea, parang kayang pahintuin ang buong ospital sa isang utos. Ayoko ng palusot, sabi ni Althea. Kung may proseso, sundin natin. Pero ngayong gabi, gusto kong makita ang ginawa ninyo sa taong tumulong sa anak ko. Naglakad si Pauline palabas, halatang mabigat ang loob. Naiwan si Althea at Nena sa kwarto. Tahimik ulit. Si Leora, tulog, walang alam sa mga pangalan, sa mga banta, sa mga papel na gustong ipirma, sa mga taong gustong kumuha sa kanya. Lumuhod si Nena sa tabi ni Althea. Parang gusto niyang umamin hanggang dulo. Ma'am, may isa pa po. Hindi tumingin si Althea, pero tumigil ang kamay niya sa buhok ni Leora. Ano? May pinapadala po minsan si Garrick.
mga dokumento. Sinasabi niyang for your own good. At kapag hindi po kayo pumipirma, tumataas po ang pantang. Mangyayari kay Liora. Pumikit si Althea, parang sinaksak ng lumang alaala. Naalala niya ang mga board meeting na pinipilit siyang pahinain, ang mga tawag na pamilya tayo. Ang ngiti ni Garrick na laging may kasunod na kondisyon. Dahan-dahan niyang biluksan ang mata niya at tumingin kay Nena. Nena, sabi niya, mas mahinahon pero mas matalim. Hindi tayo matatakot, pero hindi rin tayo magiging tanga. Tumango si Nena, umiiyak. Opo ma'am. Sa sandaling iyon, pumasok si Quina ulit. Hawak ang tablet, may video still. Ma'am, sabi niya, nahanap namin si Lemuel. Nag-ikot siya sa lobby, pedia wing. Tapos, lumapit siya sa HR corridor. Napakuyom ang kamay ni Althea. HR corridor kung saan tinanggal si Nerio, kung saan si Danto ng hari. Hindi na siya nagkulat. Sa mundo niya, ang mga taong gustong manakit, laging may kasama sa loob. Ang hindi niya matanggap, pinapasok nila ang ospital, isang lugar na dapat ligtas, at ginawang laruan ang buhay ng bata at dangal ng mahirap. Simula ngayon, sabi ni Althea, nakatitig sa tulog na anak, hindi na lang ito tungkol sa sakit ni Liora, tungkol na rin ito sa mga taong gumagamit ng takot para maghari. At sa kabilang dulo ng lungsod, habang si Nerio at Mika ay naglalakad pa uwi nang walang kasiguraduhan sa bukas, nagsimula namang kumilos ang isang ina, hindi lang para iligtas ang anak, kundi para iligtas din ang taong pinarusahan dahil pinili niyang maging tao. Kinabukasan, hindi sumikat ang araw sa pakiramdam ni Nerio Alvarado. May araw na maliwanag sa labas, oo, pero sa loob ng maliit nilang inuupahang apartment. Isang lumang unit sa ikatlong palapag na may tumutulong gripo at pader na manipis, parang laging gabi. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang lumang backpack na dati niyang dala sa ospital. Katabi niya si Mika Alvarado, tahimik, nakatupi ang mga requirements para sa scholarship na hindi niya mabitawan. Parang papel na kapag binitiwan, babagsak ang pangarap. Kuya, mahina si Mika, saan ka mag-a-apply mamaya? Huminga si Nerio, pilit magaan ang boses. May nakita ko sa karinderya, naghahanap ng utility. Tapos may construction sa kanto, kahit ano muna. Pero, yung katawan mo, nanginginig ang boses ni Mika. Sobrang pagod ka na nga sa ospital. Mas mapapagod tayo kung wala tayong kakainin, sagot ni Nerio, pilit ngumiti. Tapos, kinuha niya ang sobre ng tuition balance at ipinaso ulit sa bag. Tsaka kaya ko pa. Nang tumayo siya para magbihis, may kumatok sa pintuan. 3 katok, mahinahon, pero may tiyak na kumpiyansa. Hindi tulad ng kapitbahay na katok na parang nagmamadali. Nagkatinginan silang magkapatid. Sino yan? Bulong ni Mika. Hindi sumagot si Nerio. Lumapit siya sa pinto. Dahan-dahang binuksan ang peephole. May babaeng naka-blazer sa labas. Simple ang ayos pero halatang propesyonal. May kasama siyang isang lalaking naka-polo shirt na mukhang driver o security. Nakatayo sa dulo ng hallway, nakamasid. Binuksan ni Nerio ang pinto ng bahagya. Opo? Good morning, sabi ng babae. Magalang ang ngiti. Ako po si Ateri. Quina Salcedo, hinahanap ko po si Mr. Nerio Alvarado. Nanigas si Nerio. Ang pangalan ng abogada parang hindi bagay sa hallway ng lumang apartment. Ako po si Nerio, maingat niyang sagot. Bakit po? Ako po ang counsel ni Ma'am Althea Velez Arnado, sagot ni Quina, derecho. Kailangan po kayong makausap ni Ma'am tungkol po sa nangyari kay Liora. Parang bumigat ang hangin. Si Mika, na nasa likod, napasinghap. Kuya, Velez Arnado? Yung CEO? Tumingin si Nerio kay Mika. Parang gusto niyang sabihing, wag mag-assume. Pero sa loob niya, alam niyang hindi basta-basta pupunta ang abogada sa ganitong lugar kung hindi totoo. Pasensya na po, sabi ni Nerio, pinipigilan ang kaba. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin nito. Wala naman po akong... Huwag po kayong mag-alala, putol ni Quina, mahinahon. Hindi po kayo pinapatawag para sisihin. Actually, gusto po kayong pasalamatan ni Ma'am. Napatawa si Nerio ng mahina, pero hindi masaya. Pasalamatan? Tinanggal po ako? Sa tingin niyo po, may pasalamat pa? Alam po ni Ma'am, sagot ni Quina huminga ng malalim.
at hindi po siya natutuwa sa nangyari. Maaari po ba tayong pumasok? Kahit saglit lang? Gusto ko lang po ipaliwanag. Nag-atubili si Neryo. Pero tumabi siya at pinapasok si Quina. Si Mika hawak ang dibdib, parang may bagyong humahabol sa kanya. Sa loob ng apartment, umupo si Quina sa maliit na upuan malapit sa mesa. Hindi siya nagtingin-tingin sa paligid na parang nanghuhusga. Direktang tumingin siya kay Neryo, parang gusto niyang iparamdam na may respeto siya. Mr. Alvarado, simula ni Quina. Nang gabing nahimatay si Leora, dumating si Ma'am Althea sa ospital. Nalaman niya na kayo ang unang tumulong. Nalaman din niya na tinanggal kayo. Tahimik si Neryo. Tinitingnan niya ang sahig, parang ayaw niyang umasa. Opo. Gusto po kayong makausap ni Ma'am, personally, dugtong ni Quina. At gusto rin po niya makita ang termination papers at CCTV logs. May iniimbestigahan po siya. Iniimbestigahan? Ulit ni Neryo, napakunot noo. Bakit? May banta po sa bata, sagot ni Quina, maingat sa salita. At may mga taong posibleng kumikilos sa loob ng ospital. Kaya mahalaga po ang testimonya ninyo. Napalunok si Neryo. Biglang bumalik sa isip niya ang takot ni Nena, ang bulong-bulong, ang pag-iwas sa pangalan. Kaya pala, si Mika hindi nakatiis, sumingit. Ate, ibig sabihin po delikado pa rin yung bata? Tumango si Quina mabilis. Maingat lang po tayo, pero stable na si Leora. Ang concern ni Ma'am ngayon, seguridad at katarungan. Katarungan. Matagal nang hindi naririnig ni Neryo ang salitang iyon na may bigat para sa mga tulad niya. Kung sasama ako, sabi ni Neryo, maingat. Hindi po ako sasama para humingi ng pera o posisyon. Ayoko po ng limos. Hindi po limos ang gusto ni Ma'am, sagot ni Quina. At alam niya yan. Kaya po gusto niyang kayo mismo ang kausap para marinig niya mula sa inyo. Bakit kayo kumilos kahit alam ninyong mapapahamak kayo? Tumahimik si Neryo. Sa dulo ng kama, nakatingin si Mika sa kanya, may takot at pag-asa na magkahalo. Kuya, bulong ni Mika, baka ito na yung sagot. Suminghap si Neryo. Hindi siya umuo agad, pero tumango siya ng dahan-dahan. Sige po, sabi niya kay Quina. Sasama ako. Pero gusto ko rin malaman, ano ang mangyayari pagkatapos? Ma'am will explain, sagot ni Quina. Ngayong umaga po, ihahatid namin kayo sa isang meeting room sa isang maliit na office. Hindi po sa ospital para safe. Nakaschedule na rin po ang security. Hindi na tumutol si Neryo. Nagbihis siya ng maayos, hindi uniform, kundi lumang polo na plamsado ni Mika kagabi. Hindi siya nagmukhang mayaman, pero malinis. Bago siya lumabas, tumingin siya kay Mika. Mika, sabi niya, mahinahon, mag-ingatat ka dito. Huwag kang lalabas mag-isa. Kung may magtanong, Kuya, putol ni Mika, umiiyak na naman, mag-iingat ka rin. Tumango si Neryo at sumunod kay Quina. Sa meeting room, tahimik at malamig ang aircon. Hindi ito malaking boardroom. Simple lang, may mahabang mesa, tubig at tissue box. Pagpasok ni Neryo, nakita niya ang babae sa kabilang dulo. Si Althea Velez Arnado. Hindi siya nakaglamorous na damit. Simple lang ang blouse, pero ang aura niya parang taong sanay masaktan at lumaban. Tumayo si Althea nang makita si Neryo. Hindi siya ngumiti agad. Parang sinusukat muna niya ang tao sa harap niya. Hindi para maliipin, kundi para intindihin. Mr. Alvarado, sabi niya. Boses na pagod pero matatag. Ako si Althea, nanay ni Leora. Tumango si Neryo, magalang. Ma'am, saglit na tahimik. Tapos lumapit si Althea, mas malapit kaysa inaasahan ni Neryo. At sa halip na iabot ang kamay na parang formal, bigla siyang yumuko ng bahagya. Isang galaw na hindi inaasahan sa CEO. Salamat, sabi niya halos pabulong. Kung hindi dahil sa'yo baka wala na ang anak ko. Nanigas si Neryo. Parang may gustong tumulo sa mata niya pero pinigilan niya. Ma'am, kahit sino po gagawin din po yon. Hindi, sagot ni Althea. Diretso ang tingin, hindi lahat. Nakita ko sa report kung paano sila nag-alinlangan. Ikaw ang kumilos. Umupo sila. Si Quina nasa gilid nagmamasid.
May isa pang lalaki sa kwarto, nakasuit tahimik. Si Attorney Hernan Lontok, corporate investigator na kinuha ni Althea base sa ipinakilala ni Quina sandali. Alvarado, sabi ni Althea, alam mo ba kung bakit ayaw ibigay ng yaya ang identity ng anak ko? Umiling si Neryo. Nararamdaman ko lang po na natatakot siya. Tumango si Althea. May banta sa amin. May mga taong gustong gamitin ang anak ko para kontrolin ako. At sa ospital na to, may tao akong pinaghihinalaan na may koneksyon sa mga yon. Neryo, napahigpit ang hawak sa tubig. Si Sir Danton? Hindi sumagot agad si Althea, pero ang katahimikan niya, sapat na sagot. Ngayon, dugtong ni Althea, may dalawang bagay akong gustong gawin. Una, gusto kong ayusin ang ginawa sa'yo. Hindi pwedeng pinarusahan ka dahil tumulong ka. Ma'am, mabilis na sagot ni Neryo. Hindi ko po kailangan ng awa. Ako rin, sabi ni Althea, bahagyang umipi sa unang pagkakataon, pero may lungkot. Hindi ito awa. Ito ay pagwawasto. May pinagkaiba. Pangalawa, tuloy ni Althea, kailangan ko ng taong marunong kumilos sa oras ng gulo. Hindi para sumikat, kundi para protektahan ang tama. At sa nakita ko, ikaw yun. Naramdaman ni Neryo ang bigat ng pagkakataon. Hindi ito fairy tale. Alam niyang may kapalit ang anumang alok mula sa babaeng ito. Pero sa unang pagkakataon mula nang matanggal siya, may naramdaman siyang hindi lang takot, may pag-asa. Kung papasok ako sa kahit anong trabaho. Ma'am, sabi niya maingat, gusto ko yung trabahong hindi ko kailangang yumuko sa maling tao. Tumango si Althea. Then we start there. At sa sandaling iyon, nagsimulang mabura ang dating larawan ni Neryo bilang janitor na pinapagalitan sa hallway. Hindi pa siya mataas, hindi pa siya ligtas. Pero sa unang pagkakataon, may taong may kapangyarihan na hindi siya tinigdan bilang liability, kundi bilang tao. At iyon ang unang hakbang ng pagbalik niya, hindi bilang janitor, kundi bilang isang taong may bagong papel sa mas malaking laban. Hindi dramatic ang pagbabagong dumating kay Neryo Alvarado. Walang biglaang milyon, walang instant na palakpakan, walang montage na parang pelikula. Ang dumating ay mga papel, oryentasyon, pirma at listahan ng mga kailangan niyang patunayan bago siya paniwalaan ng mga taong sanay na ang kapangyarihan ay para lang sa ilan. 3 araw matapos ang meeting nila ni Althea Velez Arnado, tinawagan si Neryo ni Attorney Quina Salcedo para sa schedule ng onboarding sa isang maliit na opisina malapit sa ospital. Hindi sa loob para iwas mata. Ipinaliwanag sa kanya ang posisyon, Facility Safety Liaison, para sa bagong safety protocol project na direktang monomonitor ng foundation team ni Althea. Hindi ito executive, hindi rin ito pang-display. Trabaho niya ang mag-check ng risk points, slippery corridors, emergency access, visitor controls, at ang mismong flow ng pag-alerta sa ER kapag may pasyenteng biglang bumagsak. Hindi ka namin ginagawang dekorasyon. Diretsong sabi ni Althea noong huling meeting. Ginagawa kitang bahagi ng solusyon. Pero sa ospital, ang totoo, ibang kwento ang naglakad. Pagpasok ni Neryo sa facility hallway para sa unang site walk, marami ang biglang tumahimik. Ang iba, ngumiti ng pilit. Ang iba, kunwari hindi siya kilala. At ang ilan, lalo na ang kampo ni Danton Quintanar, halatang gusto siyang kainin ng buhay. Sa maintenance bay, sinalubong siya ni Edison Paredes, maintenance lead na matagal ng sunod-sunuran kay Danton. Ay, si Kuya Ner, sabi nito, nakangiting may halong panunuya. Bumalik ka pala. Congrats ha, ang bilis ng angat. Hindi pumatol si Neryo. Edison, mahinahon yung sagot. May checklist tayo. Saan yung logbook ng emergency access? Logbook? Umikot ang mata ni Edison. Ayon, ewan ko. Anong mo sa dati mong mga kaibigan? Baka si Nurse Rhea may alam. Sa gilid, naroon si Nurse Rhea Magsino. Hawak ang chart. Nangingiti ng maliit kay Neryo. Halatang gusto niyang lumapit pero may takot pa rin sa mata niya. Takot sa mga mata ng ibang staff. Bumulong si Rhea nang makalusot siya sa crowd.
Ingatan mo sarili mo. Nandito pa rin si Sir Danton. At may mga galaw siya. Alam ko, sagot ni Neryo. Pero hindi na ako tulad ng dati. May trabaho akong kailangan gawin. Tumingin si Rhea sa paligid at ibinaba ang boses. Hindi lang trabaho, kuya. May tsismis na. Inili mo raw yung posisyon. Napahinga si Neryo. Hindi na nagulat. Siyempre, hindi ako naniniwala, dugtong ni Rhea. Mabilis. Parang gusto niyang iparamdam ang suporta. Pero yun ang pinapakalat. Sa kapilang dulo ng koridor, narinig ni Neryo ang boses ni Laila Bernarte mula bilin kausap ang dalawang clerk. Ay nako, si Neryo yan. Dati janitor lang, ngayon biglang liaison. E di wow, alam mo na pag may CEO na pumasok sa kwento, iba na. Sumabat ang isa pang clerk na si Carmela Gonoy. Siguro close sila. Baka may kapalit. Hindi na lumingon si Neryo. Mas masakit pakinggan ang chismis, pero mas delikado kung papatol siya. Alam niya kapag pumatol siya, may mabubuo silang kwento na aggressive siya, unprofessional, hindi dapat sa posisyon. Kaya nagtrabaho siya, tahimik, tiyak, walang drama. Kasama niya sa sidewalk ang isang junior security officer na si Jairus Umali. Inassign ni Chief Sante Rigor para tumulong sa safety review. Tahimik si Jairus, pero mabilis ang mata. Parang sanay magbasa ng galaw. Kuya Ner, bulong ni Jairus habang nagche-check sila ng emergency stairwell. May nakita ang lalaki kanina sa lobby, hindi staff, pero pabalik-balik. May hawak na phone, kunwari may ka-text, pero laging nakatingin sa pedia wing. Napahinto si Neryo. Biglang bumalik sa isip niya ang sinabi ni Quina. Lemol Sadyo. Anong itsura? Matangkad, medyo payat, nakakap, may itim na sling bag, sagot ni Jairus. Tumango si Neryo. Sundan mo nang hindi halata, pero huwag kang lalapit mag-isa. I-update mo si Chief Sante. Opo. Habang ginagawa nila ang rounds, napansin ni Neryo na may mga bagay na hindi tugma. May pinto sa stockroom na laging bukas kahit dapat lock. May visitor pass na parang photocopy lang. At may isang CCTV camera sa koridor papuntang HR na nakatutok sa maling anggulo, parang sadya. Sinulat niya lahat sa checklist. At sa dulo pinirmahan niya ang report at ipinasa kay Quina. Good, sabi ni Quina sa phone. Keep documenting. Lahat ng hindi normal ilagay mo. Huwag kang magtiwala sa memory. Dapat may papel. Pero sa parehong linggo, dumating ang unang bitag. Isang umaga, nagkagulo sa stockroom. May nawawalang kahon ng IV kits at ilang pedia supplies. Nagmamadaling pumasok si Edison. Sumisigaw, may nawala, sino huling pumasok dito? Tumakbo si Laila, hawak ang listahan ng inventory. Ayong sa log, si Neryo ang may access sa facilities logs. Baka siya ang... Anong sinasabi mo? Napataas ang boses ni Nurse Rhea. Lumapit agad. Hindi nga siya assigned sa inventory. Safety review lang siya. Pero mabilis ang chismis. Lalo na nang lumabas si Danton Quintanar sa hallway. Parang eksaktong oras na hinihintay niya. Paano to? Tanong ni Danton, kunwaring nagugulat. May nawawala. At sino ang bagong may access sa mga pinto? Tumingin ang mga tao kay Neryo. Sir, mahinahon si Neryo kahit ramdam niyang umiinit ang paligid. May access logs ang keycard. Tingnan natin. Hindi ati ang kumuha niyan. Ah, ganun? Gumisi si Danton. Bakit sa report mo, ikaw ang nagrekomenda ng bagong lock system? Baka sinetap mo para mailusot mo. Sir, naninginig na ang panganineryo. Hindi po ako magnanakaw. Wala akong sinabing magnanakaw ka, sagot ni Danton. Pero halata ang sarap sa boses. Sabi ko lang, may pattern. At alam mo, ganyan ang sistema. Kapag may nawawala, tinipingnan kung sino ang may access. Ikaw yon. Sa gilid, naroon si Dr. Silas Hiñiguez. Nakaputing coat, dumaan at naabutan ang gulo. Sandaling tumigil siya, tumingin kay Neryo, saka kay Danton. Hindi siya sanay sa ganitong eksena, pero hindi niya rin kayang magbulag-bulagan. Sir Danton, maingat na sabi ni Dr. Silas, hindi ba mas maayos kung titingnan muna ang CCTV? Nag-iba ang tingin ni Danton. Doc, clinical ka, huwag ka na makialam sa admin. Pero safety issue po ito, sagot ni Dr. Silas, mas matatag. Kung may taong nakakapagnakaw ng supplies, delikado po ang pasyente.
Nagkapinginan ng mga staff. Sa unang pagkakataon, may doktor na kumontra kay Danton sa harap ng lahat. Hindi umimik si Danton pero ngumiti siya ng malamig. Fine, tingnan natin. Dinala sila sa CCTV room. Si Attorney Hernan Lontok ay naroon na rin dahil ipinatawag ni Quina agad nang mabalitaan ang insidente. Nagpalit ng tingin si Danton at Hernan. Parang dalawang lalaking alam ang larong ito, pero magkaibang kampo. Play the footage, utos ni Hernan, kalmado. Lumabas sa screen ang stockroom corridor. Sa oras na sinasabing nawawala ang supplies, may dumaan na lalaki, hindi si Neryo. Nakatap, may sling bag, payat, matangkad. Pumasok sa stockroom gamit ang pass na hindi standard. Paglabas, bitbit ang kahon, tapos mabilis na naglakad papuntang side exit. Yan, mahina, ngunit tiyak may sabi ni Jairus Umali na nakatayo sa likod. Yan yung nakita ko sa lobby. Napasinghap si Nurse Rhea. Si Dr. Silas na pamura ng mahina. Who the hell is that? Si Hernan hindi nagulat. We've been tracking a person of interest. Sabi niya. Name, Lemuel Sajo. Nanlaki ang mata ni Neryo. Hindi dahil sa gulat lang, kundi dahil sa linaw ng koneksyon. Hindi lang siya sinisiraan. Ginagamit siya bilang pain para matabunan ang totoong galaw ng watcher. Sa gilid, namutla si Danton. Pero mabilis niyang binawi ang mukha. Pilit na kalmado. Baka naman outsider lang. Kung outsider yan, hindi ko nasakop. Hindi sumagot si Hernan. Tiningnan lang niya si Danton ng matagal. Yung klase ng tingin na parang sinasabing, alam ko kung gaano kalalim ang kamay mo rito. Paglabas ng CCTV room, hindi pa tapos ang laban. Maaaring na-clear si Neryo sa supply theft. Pero ang chismis, hindi agad mamamatay. Naririnig pa rin niya sa hallway. Baka na-frame lang siya. Pero bakit siya kasama sa gulo lagi? Baka magnet siya ng problema. At doon niya naintindihan ang tunay na bitag. Hindi lang siya gustong pabagsakin sa trabaho. Gusto siyang sirain bilang tao. Para kapag dumating ang mas malaking laban, wala nang maniniwala sa kanya. Sa labas ng building, tumawag si Quina. Neryo, sabi niya, diretsyong-diretso. Good job, you kept calm. Pero mag-ingat ka, this was a test run. Tingin niyo po, tanong ni Neryo, mabigat ang boses. Si Danton ba? Kasama? Saglit na katahimikan sa linya. Tapos sagot ni Quina, we don't assume, we prove. Kaya kailangan ka naming buhay, malinaw ang record, at hindi basta-basta matitinag. Ibinalik ni Neryo ang phone sa bulsa. Sa harap niya, dumaan ang mga pasyente, mga nurse, mga gulong ng stretcher, tuloy-tuloy ang buhay ng ospital. Ngunit sa ilalim ng lahat, may digmaan na tahimik, digmaan ng papel, CCTV, chismis at banta. At sa digmaang iyon, alam ni Neryo, hindi sapat ang maging mabait. Kailangan niyang maging matatag dahil ang kabutihang walang proteksyon, madaling gawing kasalanan. Hindi natapos ang gabi ni Neryo Alvarado sa paglabas niya sa CCTV room. Kahit malinaw na na-frame lang siya sa nawawalang supplies, ang pakiramdam niya, parang may dumikit na putik sa balat na kahit anong hugas. May bakas pa rin. At ang pinakamabigat, hindi lang siya ang apektado. Si Mika ang unang sumalo ng epekto ng mga bulong at panganib na unti-unting lumalapit sa kanila. Sa apartment, sinalubong siya ni Mika na may hawak na maliit na plastic bag, pandesal at instant noodles. Hindi dahil iyon lang ang gusto nilang kainin, kundi dahil iyon ang kaya nilang bilhin sa araw na iyon habang nag-a-adjust pa ang lahat. Kuya, kumain ka muna, sabi ni Mika, pilit na magaan ang tono. Pero halata sa mata niya ang pag-aalala. Umupo si Neryo, tinanggal ang sapatos at sumandal sa pader. Bukas na lang ako kakain, sagot niya, pero hindi niya tinutukan ang pagkain. Ang utak niya nasa ospital pa rin, sa mukha ni Danton Quintanar, sa anino ni Lemuel Sajo, at sa mga mata ng mga taong mabilis humusga. Hindi pumayag si Mika. Kuya, huwag ka na naman magpakamartir, kahit konti lang. Napangiti si Neryo, pero biglang gumigat ang dibdib niya. Mika, sabi niya, mahina, nahihirapan ka ba sa lahat ng to? Sandaling tumahimik si Mika, tapos tumango. Oo,
Pero mas natatakot ako para sa'yo. Yung mga naririnig ko sa labas, may mga tao sa ospital na nagsasabing binili mo raw yung posisyon na may kapalit. Napapikit si Neryo. Kahit sinabi niyang handa siya sa tsismis, iba pa rin kapag ang kapatid niya ang nakakarinig. Sino nagsabi? Wala akong pakialam kung sino, sagot ni Mika. Nanginginig. Ang sakit lang kuya. Kasi alam ko kung gaano ka nagtatrabaho. Tapos ganon. Humina si Neryo. Mika, may mga taong ganyan. Hindi nila kayang isipin na may mabuting nangyayari nang walang kapalit. Kaya gumagawa sila ng kwento para maging komportable sa inggit nila. Pero kuya, dugtong ni Mika, paano kung hindi lang chismis? Paano kung delikado talaga? Kasi di ba sabi ni Ate Quina, may banta kay Liora. Baka mapahamak ka. Doon tumigil si Neryo. Hindi niya gustong sabihin lahat pero hindi rin niya kayang magsinungaling. Oo, sagot niya, diretso. May tao talagang gumagalaw, kaya kailangan nating maging maingat. Nanlaki ang mata ni Mika. Ano ibig mong sabihin? Kailangan mong sundin to, putol ni Neryo. Mas matigas ang boses. Simula ngayon, huwag ka lalabas mag-isa, lalo na paggabi. Kung may lalapit sa'yo na hindi mo kilala, huwag ka sasama kahit anong sabihin. Kuya, namamawa si Mika, parang pelikula naman yan. Hindi ito pelikula, sagot ni Neryo, mabigat. Real life to. At sa real life, may mga taong kayang gawin lahat para sa pera o kapangyarihan. Kinabukasan, sinubukan ni Mika magpakatatag. Pumasok siya sa school para ayusin ang scholarship papers, pero kulang pa rin sa requirements. Paglabas niya sa registrar, sinalubong siya ng guidance counselor na si Coach Ibarra Natividad. Dating teacher sa PE, pero ngayon tumutulong sa student welfare. Kilala si Coach Ibarra sa pagiging prangka pero maalaga. Mika, tawag ni Coach Ibarra. Kumusta? Narinig ko may nangyari sa kuya mo sa ospital. Napatigil si Mika. Coach, lumapit si Coach Ibarra. Hiningaan ng boses. Walang judgment. Concern lang, may scholarship ka pa. Diba, kulang ka sa miscellaneous? Tumango si Mika. Halatang nahihiya. Opo, pero inaayos naman po namin. Makinig, sabi ni Coach Ibarra. May alumni sponsor program dito. Hindi to instant, may proseso. Pero kung ipasa mo to, inabot niyan form, baka mabawasan yung bigat. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong kung totoo naman ang dahilan. Naluha si Mika. Salamat po. Pag-uwi niya, dala na niya ang form at kaunting pag-asa. Pero bago siya makarating sa apartment, may napansin siyang lalaking nakatayo sa kanto. Nakakap, may sling bag. Hindi niya sigurado kung pareho, pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nang maglakad siya, naglakad din yung lalaki, pero hindi direkta. Parang sinusundan lang sa distansya. Naalala niya ang sinabi ni Neryo, huwag lalabas mag-isa. Huminto si Mika sa tindahan, kunwari bibili. Kinuha niya ang cellphone at tingawagan si Neryo. Nanginginig ang kamay. Kuya, pabulong niya. May lalaki dito, parang sumusunod. Nasaan ka? Mabilis na tanong ni Neryo sa phone, halatang alerto. Sa kanto, malapit sa tindahan ni Aling Tessa. Huwag kang uwi mag-isa, utos ni Neryo. Pumasok ka sa mataong lugar. Huwag mo ipakitang natatakot ka. Nandyan ba si Aling Tessa? Opo. Sabihin mo tawagin niya si Pastor Elwin, sabi ni Neryo. Dun ka muna sa chapel sa kabila, may tao doon. Si Pastor Elwin Robles, ang pastor ng maliit na chapel, malapit sa kanila. Minsan, doon nagpapahinga si Neryo kapag sobrang bigat ng mundo. Kilala si Pastor Elwin na tahimik pero matalas magbasa ng tao. Tumakbo si Mika papunta sa chapel, hindi halatang tumatakbo, pero mabilis ang hakbang. Pagpasok niya, nandoon si Pastor Elwin. Nag-aayos ng upuan. Mika, gulat na tanong ni Pastor Elwin. Anong nangyari? Hindi na napigilan ni Mika ang luha. Pastor, may sumusunod po sa akin. Lumabas si Pastor Elwin sa pinto. Tumingin sa paligid. Sa kabilang kanto, naroon nga ang lalaking nakakap. Kunwari nagse-cellphone. Nang makita niyang may nakatingin sa kanya, bahagyang umatras at naglakad palayo. Pumasok ulit si Pastor Elwin, kalmado ang mukha pero mabigat ang boses. May mga taong nagmamasid, sabi niya.
Pero hindi tayo helpless, kailangan lang ng tamang hakbang. Pagdating ni Neryo sa chapel, pawis na pawis siya. Halatang iniwan ang trabaho para sunduin ang kapatid. Tiningnan niya si Mika, parang gustong siguruhing bui pa siya. Okay ka? Mahina niyang tanong. Tumango si Mika, umiiyak. Kuya, natatakot ako. Hinawakan ni Neryo ang kamay niya. Ako rin, amin ni Neryo. Halos hindi marinig. Pero hindi pwedeng matalo tayo sa takot. Sa ospital naman, hindi rin madali ang pagbabago. Dahil sa case ni Lemuel at sa supply theft attempt, mas humigpit ang security protocols. Pero ang backlash, mas lumala. Mas dumami ang bulong. Mas dumami ang bakit si Neryo ang spesyal. Sa isang meeting kasama, si Attorney Quina Salcedo at Attorney Hernan Lontok, pinakita kay Neryo ang ilang screenshots ng online chatter sa staff group. May nag-post na ingat sa bagong liaison. May nag-comment na baka planted. Ma'am Alfia wants you to be ready, sabi ni Quina. Not just physically but emotionally. They will isolate you. Alam ko, sagot ni Neryo, pero ramdam niyang bumibigat ang lahat. Pero minsan, hindi ko alam kung kaya ko pa. Doon unang lumabas ang pagod na matagal niyang kinikimkim. Sa isang sulok ng meeting room, nakaupo si Neryo, nakatungo, parang binubuhat ang mundo sa batok. Mr. Alvarado, sabi ni Hernan, kalmado, you saved the child by moving fast. Now, saving yourself and your family requires moving smart. Hindi ito basta tapang. Strategy ito. Tumango si Neryo, pero ang mata niya kumikirot. Sa puso niya, may tanong na hindi niya masabi ng malakas. Bakit kapag mahirap ka, kahit gumawa ka ng tama, kailangan mo pa ring ipaglaban na hindi ka masama? Pag-uwi niya, tiningnan niya si Mika na natutulog sa kama. Hawak pa rin ang scholarship form. Naalala niya ang pangako niya. Hindi lang tungkol sa mga batang bumabagsak sa hallway. Pangako rin ito sa kapatid niyang ayaw niyang bumagsak sa buhay. At doon siya nagpasya. Hindi siya papayag na ang pagbabago niya ay maging dahilan ng pagkasira nila. Kung kailangan niyang matutong lumaban ng tahimik at matalino, gagawin niya. Dahil ang tunay na pagsubok ng kabutihan, hindi yung isang beses kang tumulong, kundi yung pagkatapos ming tumulong. Kaya mo pa ring tumayo kahit pinapahirapan ka ng mundong ayaw maniwala sa kabutihan. Hindi na bago kay Neryo Alvarado ang kaba. Pero iba ang kaba noong linggong iyon. Kaba na hindi galing sa chismis o paninira, kundi kaba na may kasamang hinala. May taong hindi pa tapos. At mas lalo silang magiging agresibo kapag naramdaman nilang humihigpit ang lambat sa kanila. Sa ospital, mas dumami ang check. Mas mahaba ang pila sa visitor desk. Mas maraming logbook. Mas maraming guards na naka-assign sa pedya at ER. Sa papel, gumanda ang sistema. Pero sa ilalim, naramdaman ni Neryo na ang mga gumagalaw sa dilim, nag-a-adjust lang, hindi sumusuko. Dumating ang mensahe kay Neryo mula kay Jairus Umali. Kuya, may movement sa side exit. Same cap, same bag. Hindi pumasok pero nagtagal. Sumagot si Neryo agad. Huwag tong susunod mag-isa. Itag si Chief Sante. Keep distance. Habang hawak niya ang phone, pumasok si Nurse Ria Magsino sa maliit na safety office na binigay sa kanya ni Alfia. Hindi grand, pero sapat para sa dokumento at meeting. May dala si Ria na paper cup ng kape, pero ang mukha niya, halatang may dala ring balita. Kuya, sabi ni Ria, halos pabulong. Si Liora, ilalabas na raw sa private wing. May special arrangement. Tumango si Neryo. Good, mas safe. Hindi ako sure kung safe. Sagot ni Ria, tumingin sa pinto. Kasi narinig ko si Edison at si Carmi sa pantry. May nagtanong daw kung anong oras ililipat si Liora. Parang may naghahanap ng schedule. Neryo napakuyom ang kamao. Sino ang nagtanong? Hindi ko nakita, sagot ni Rhea. Pero narinig ko yung name, Lemuel, yung lalaki na nakakap. Hindi na kailangan ni Neryo ng dagdag na paliwanag. Kung may nagtatanong na outsider tungkol sa schedule, ibig sabihin may insider na nagbibigay ng access. Tumayo siya agad at tinawagan si Attorney Quina Salcedo. Ate Quina, sabi niya, diretso, may intel si Rhea. May nagtanong tungkol sa transfer time ni Liora. Lemuel name ang narinig. Hindi na nagpaikot si Quina. Copy.
I'll alert Ma'am and Hernan. Keep calm, keep your role, don't confront, we'll use this. Pagkatapos ng tawag, pumasok si Chief Sante Rigor kasama si Jairus Umali. Halatang seryoso ang tono, parang may operasyon na sisimulan. Neryo, sabi ni Chief Sante, we'll do a controlled transfer. If Lemuel shows up, we can identify the insider. But we need your eyes. You know the routes. Pumango si Neryo. May dalawang route palabas ng ER to private wing. Main corridor at service corridor. Kung may gustong sumunod, doon sila dadaan. Sumingit si Jairus. Kuya, nakita ko kanina si Edison Paredes may kausap sa loading area. Parang may iniabot na maliit na papel. Hindi agad nagsalita si Neryo, pero gumalaw ang utak niya. Edison, maintenance lead, may access sa service corridors at locks. At malapit kay Danton. Okay, sabi ni Neryo. Mahinahon pero matalim. We watch, we document, wala munang akusasyon. Sa hapon, inihanda ang transfer. Hindi alam ng karamihan ang totoong oras. Sa papel, 2, 3 p.m. Pero ang totoong kilos, 2 p.m. para lituhin ang watcher. Sa private bay, dumating si Altea Velez Arnado kasama si Attorney Hernan Lontok. Tahimik ang mukha ni Altea, pero halatang gising ang instincts. Kumusta si Liora? Tanong ni Neryo kay Nena nang makita niya ito sa hallway. Si Nena Galarpe tumango, nanginginig pa rin pero mas matibay na kaysa dati. Okay na siya, Kuya Ner, pero natatakot pa rin ako. Normal lang, sagot ni Neryo, pero di na kayo mag-isa. Pagsapit ng 2:10 p.m., nagsimulang gumalaw ang mga nurse. Si Dr. Jovan Kerwin ang nagbigay ng clearance. Si Dr. Talia Crespo ang nag-remind ng monitoring. Si Ria ang naka-assign sa transfer. Kasama ang orderly na si Berto Laksamana na ngayon ay mas alerto, parang handang mangharang kung may sumingit. Let's go! Mahinang utos ni Rhea. Sa unahan, may 2 security. Sa likod, may isa pang guard. Si Neryo, hindi kasama sa stretcher team, pero nakapwesto sa junction kung saan nagkakahiwalay ang main at service corridor, ang lugar na paborito ng mga taong gustong umiwas sa kamera. Habang dumadaan ang stretcher ni Liora, nakapikit, may maliit na blanket, sumikip ang dibdib ni Neryo. Hindi na siya ang janitor na tumatakbo sa hallway na may mop, pero ramdam niya pa rin ang bigat ng responsibilidad. Sa kabilang koridor, biglang may dumaan na lalaking nakakap. Mabilis ang hakbang, kunwari staff, sling bag, parehong itsura. Si Lemuel, hindi siya sumugod, hindi siya nanigaw, sinunod niya ang instruction. Watch, document, coordinate. Pinapik ni Neryo ang radio mic. Chief, visual. Lemuel in service corridor, moving toward junction. Sumagot agad si Chief Sante. Copy. Team B intercept but don't spook him. Sa parehong sandali, may pinto sa service corridor na biglang bumukas. Yung pinto na dapat locked. Lumabas si Edison Paredes, hawak ang toolbox kunwaring may aayusin. Ngunit ang mata niya, hindi sa ilaw o wiring nakatingin. Nakatingin siya kay Lemuel, parang may silent exchange. Isang maliit na tango, isang kumpas ng kamay. At doon nakita ni Neryo ang hinahanap nilang piraso. Insider communication. Chief, bulong ni Neryo sa radio. Edison just made contact. Door unlocked. Possible insider. Hindi na nagtagal. Dumating si Jerez kasama ang 2 guards. Dahan-dahang pumuwesto para harangin ang koridor. Si Lemuel, nang mapansing may security movement, biglang nagbago ng direksyon. Tumakbo papunta sa loading area. Go! Sigaw ni Chief Sante. Naghabulan. Ngunit ang ospital, hindi track field, may mga pasyente, may stretcher, may staff. Kailangan nilang maging maingat. Si Jairus ang unang sumunod, si Chief Sante nasa likod, at si Neryo, kahit gustong sumugod, pinili ang mas mahalaga. Siguraduhin na ligtas si Liora sa main corridor. Berto, bilisan nyo. Utos ni Neryo. Pinapasilip ang junction. Huwag kayong titigil. Habang papalayo ang stretcher, may biglang lumitaw sa kabilang side. Si Danton Quintanar. Nakaayos ang polo, hawak ang phone, kunwaring may kausap.
Pero sa mata niya, may galit na hindi na maitago. Neryo, tawag ni Danton, pilit ngiti. Ano na naman niyang pinaplanong gulo? Nagmamarunong ka na naman ba? Hindi huminto si Neryo. Sir Danton, please move. Emergency protocol. Emergency? Ngumisi si Danton. Parang ikaw ang emergency dito. Lahat ng gulo, ikaw. Sa likod ni Danton, biglang dumating si Attorney Hernan Luntok. Malamig ang boses. Mr. Quintanar, sabi niya, we have CCTV and security logs showing an unauthorized person in restricted corridors. And we have footage of an employee unlocking a restricted door. Nanigas si Danton, pero mabilis nagkunwari. Anong sinasabi mo? Wala akong alam dyan. Good, sagot ni Hernan. Because if you did, you'd be implicated. Lumapit si Altia, tahimik, pero bawat hakbang parang may dalang hatol. Danton, sabi niya, diretso. You terminated a man for saving my child. Now your people are opening doors for a watcher. Ma'am, hindi ko po. Nagsimulang magpaliwanag si Danton, pero nanginginig ang boses. Enough, putol ni Althea. I'm not here to hear your excuses. I'm here to protect my daughter and clean the system. Sa kabilang dulo, dumating ang balita sa radio. Chief to base, suspect escaped through loading, but we have face capture, plate partial, and we detained Edison. Detained, that mattered. Dahil sa unang pagkakataon, may nahawakan silang tao sa loob. Tiningnan ni Neryo si Edison na ngayon ay hawak ng guards, galit ang mata pero takot ang pawis. Kuya Ner, hindi mo alam to, sigaw ni Edison. Utos lang to. Utos kanino? Tanong ni Hernan. Malamig. Natahimik si Edison, kumurap, parang may kinatatakuan na mas malaki sa ospital. At doon naintindihan ni Neryo. Hindi pa ito ang dulo. Ito ang simula ng mas malaking pag-amin. Dahil kapag ang isang tao'y takot magsalita, ibig sabihin may taong mas malakas ang hawak sa kanya kaysa sa trabaho. Habang naihahatid si Leora sa private wing ng ligtas, at habang si Danton ay unti-unting nauupos sa harap ng mga ebidensya, naramdaman ni Neryo ang kakaibang halo sa dibdib. Pagod, takot, pero may bahid ng tagumpay. Pero alam niya rin, kapag nasulok mo ang isang taong gahaman, mas nagiging mapanganib ito. At sa susunod na hakbang, hindi lang reputasyon ang nakataya, kundi buhay. Hindi natapos ang araw sa pag-aresto kay Edison Paredes at pag-eskapo ni Lemuel Sadio. Sa totoo lang, doon pa lang nagsimula ang tunay na pag-uga sa ospital. Sa loob ng Luneta Crest Medical Center, mabilis kumalat ang balita. May watcher, may insider at may CEO na galip. Ang mga dating nagbubulungan kay Neryo Alvarado biglang tumahimik. Yung iba biglang naging concerned. Yung iba biglang naglinis ng sarili nilang pangalan. Sa isang secured conference room sa 3rd floor, pinaupo si Edison sa harap ni Attorney Hernan Lontok, Attorney Quina Salcedo at Chief Santerigor. Nandoon din si Alfia Velez Arnado, hindi naka-boardroom aura. Pero mas nakakatakot dahil tahimik ang mata. Sa kabilang dulo, bilang witness, naroon si Nurse Rhea Magsino at sa gilid, si Dr. Silas Iñiguez na inimbite ni Hernan para maging neutral medical witness sa usapan ng seguridad at pasyente. Hindi pinapasok si Danton sa room. Sa halip, pinaupo siya sa labas, inabantayan sa security. Hindi bilang kriminal pa, pero bilang taong under review. At sa harap ng lahat, iyon ang unang sampal sa ego niya, ang hindi siya kasali sa usapan na dating kontrolado niya. Edison, mahinang sabi ni Hernan, hindi naninigaw, pero bawat salita parang martilyo. May footage ka na nagbubukas ng restricted door. May record ng key override. May witness na nakita kang may kausap na hindi staff. Hindi ito simpleng maintenance. Naglalaro ang panga ni Edison. Sir, wala akong choice. Meron, putol ni Quina. Lagi kang may choice. Pero pinili mong sumunod. Doon sumingit si Chief Sante. Mas prangka. Sino ang nagutos sa'yo? Nanahimik si Edison. Pawis na siya, pero parang may mas kinakatakutan siya kaysa sa mga taong nasa harap niya. Sa ilang segundo,
Tanging aircon lang ang naririnig. Dahan-dahang lumapit si Althea. Hindi siya yumuko o sumigaw. Umupo siya sa harap mismo ni Edison. Halos magkaharap ang mata nila. Edison, sabi niya, mababa ang boses pero may bigat na parang may sinasarang pinto. Anak ko ang ginamit ninyo sa laro. Bata yan, kung may tao kang kinakatakutan. Mas nakakatakot ako kapag may bata akong nasaktan. Kaya pumili ka. Protektahan mo ang sarili mo sa mga taong nananakot sa iyo. O protektahan mo ang konsensya mo habang may pagkakataon. Nanginginig si Edison. Napapikit siya, tapos muling dubilat. Ma'am, si Lemuel, hindi siya basta magnanakaw. Courier siya. Ulit ni Hernan. Opo, sagot ni Edison. Mabilis na parang pumuputok na ang takot. May nagbabayad sa kanya para maghatid ng messages at kumuha ng info, schedule, room numbers, lahat. Sino nagbabayad? Tanong ni Quina. Napatingin si Edison sa pinto. Parang gusto niyang tumakbo. Hindi ko po nakita mismo. Pero ang contact, laging isang tao lang ang kausap ko sa phone. Laging may instructions. Sino? Madiin na tanong ni Chief Sante. Napalunok si Edison. Ang pangalan po sa contact, G. Velez. Kumigil ang lahat. Hindi dahil sa hindi nila inaasahan, kundi dahil sa bigat ng kumpirmasyon. Si Althea sa unang pagkakataon sa gabing iyon, bahagyang kumurap ng mabagal. Parang may lumang sugat na tinusok ulit. Garik, pabulong niya. Halos hindi marinig. Si Rhea napasinghap. Si Doktor. Silas napahawak sa noo. Parang napagtanto niyang hindi lang ospital ang problema. Pamilya, pera at kapangyarihan. Ma'am, maingat na sabi ni Hernan. This is consistent sa prior threat intel ni Nena. Tumango si Althea pero hindi siya natulala. Hindi siya yung tipo na nadudurog sa harap ng tao. Sa halip, kinuha niya ang phone niya. Tumingin kay Quina. Quina, utos niya, I want this properly documented, affidavit, chain of custody, and I want law enforcement involved, but through the right channel. Hindi tayo papasok ng walang proteksyon. Opo, sagot ni Quina, mabilis. Edison, dagdag ni Althea, kung magsasalita ka, hindi kita iiwan sa ere. May witness protection options at may legal assistance. Pero kailangan kong marinig lahat. Paano nagsimula, sino ang naglapit sa'yo, at sino ang nagbukas ng pinto sa ospital para sa kanila. Napapikit si Edison, saka umiling na parang nawawala na ang yabang niya. Ma'am, hindi ko po ito sisimulan. Si Sir Danton po, siya ang nag-introduce. May sumabog na tahimik sa loob ng kwarto. Kahit hindi sigaw, ramdam ang bigat. Sabi na bulong ni Chief Sante, galit ang panga. Explain, utos ni Hernan. May meeting po dati, mabilis na kwento ni Edison, nanginginig. Sabi ni Sir Danton, may VIP family matter daw. Kailangan daw mag-cooperate kami para hindi masira ang ospital. Tapos pinakilala niya si Lemuel. Hindi harap-harapan pero pinakita niya sa amin picture. Sabi niya, kapag nakita niyo to, tulungan niyo kung may hiningi. Si Rhea napapikit parang nasusuka sa sama ng loob. Kaya pala, anong kapalit? Tanong ni Quina. Pera, sagot ni Edison, diretsyo na. Cash. At promise na hindi ka ni matatanggal kahit anong violation. Tumango si Hernan, saka tumayo. That's enough for now. Chief Sante, secure him. Quina, start the affidavit. Paglabas ng room, naghintay si Althea ng sandali. Tumingin kay Nerio na nasa labas ng glass panel. Hindi pinapasok sa interrogation room. Pero naroon bilang support at observer. Nang magtagpo ang mata nila, parang may tahimik na pasasalamat ulit. Pero mas mabigat na yon dahil pareho nilang alam, mas malaki na ang kalaban. Lumapit si Althea kay Nerio sa hallway. Nerio, sabi niya, mababa ang boses. Salamat sa hindi pag-atras. Ma'am, sagot ni Nerio, pagod pero matatag. Hindi ko po kayang umatras kapag bata ang nakataya. Tumango si Althea, saka bumulong. Pero ngayon, hindi lang anak ko, pati ikaw at kapatid mo. Alam kong may sumusunod kay Mika. Nanlaki ang mata ni Nerio. Ma'am, paano nyo? May nag-report, sagot ni Althea. Pastor Elwin called my team after Quina gave him a number. We're monitoring. Hindi nakapagsalita si Nerio agad.
Sa isang iglap, naramdaman niyang may bigat sa dibdib. Hindi dahil pinapakialaman sila, kundi dahil may taong handang tumulong na hindi nila kailangan bayaran ng dignidad. Ma'am, mahina niyang sabi, ayoko pong maging dahilan ng gulo sa buhay ni Mika. Hindi ikaw ang dahilan, sagot ni Althea, matalim. Ang dahilan ay yung mga taong ginagamit ang takot. At dahil ayaw kong maulit ang nangyari kay Liora, aayusin nating to. Kinabukasan, parang ibang ospital ang Luneta Crest. Dumating ang audit team. Pinatawag ang HR. Tinanggal sa duty ang ilang security at staff habang iniimbestigahan. At sa gitna ng lahat, isang memo ang lumabas. Hindi galing kay Danton, kundi galing sa board liaison na direktang nakasisi ang foundation ni Althea. Suspension pending investigation, Danton Quintanar. Hindi man ito final verdict. Pero para sa maraming staff, yun ang unang beses na nakita nilang bumagsak ang taong akala nila untouchable. Sa labas ng ospital, sa isang maliit na cafe, kung saan nagkita sina Althea, Quina at Hernan para sa next steps, nagring ang phone ni Althea. Isang unknown number. Tumingin siya kay Quina, saka sinagot, naka-speaker para may witness. Althea, boses lalaki, kalmado pero may lason. Ang bilis mong mag-ingay. Akala mo ba pag nagtanggal ka ng tao, tapos na? Namutla si Quina. Si Hernan, kumunot ang noo. Garrick, mahinang sabi ni Althea, pero hindi nanginginig. Huwag mong dalhin ang anak mo sa gitna ng negosyo. Sabi ni Garrick, may halong pangaral na nakakasuka. Pumirma ka na lang para matapos. Huminga si Althea, mabagal. Kung gusto mong matapos, Garrick, humarap ka sa batas. Tumawa si Garrick, mahina. Batas? Ang batas binibili. Alam mo yan. Bago pa makasagot si Althea, naputol ang tawag. Tahimik ang mesa. Sa labas, normal ang mga tao. May nagkakape, may nag-uusap tungkol sa ulan. Pero sa mesa nila, may malinaw na senyales. Hindi pa tapos si Garrick at mas delikado siya kapag nasusukol. Sa parehong gabi, tumuwi si Neryo at nadatnan si Mika na nakaupo sa mesa, hawak ang scholarship form. May isa pang papel sa tabi, approval slip mula sa alumni sponsor program. May pirma ni Coach Ibarra. Kuya, sabi ni Mika, nanginginig ang boses pero may ngiti. Na-approve partially, hindi pa full, pero malaking bawas. Doon unang napaupo si Neryo na parang bumigay ang tuhod. Hindi luha ng takot ang lumabas, kundi luha ng pagod na may kasamang ginhawa. Salamat, bulong niya. Hindi niya alam kung kanino. Sa Diyos, sa mga taong tumulong, o sa sarili niyang hindi sumuko. Lumapit si Mika at niyakap siya. Kuya, kaya pa natin. Tumango si Neryo, hinimas ang buhok ng kapatid. Oo, sabi niya, mabigat pero buo. Kaya pa. At sa wakas, kahit hindi pa tapos ang laban-laban kay Garrick, may malinaw na pagbabago, ang kabutihan ni Neryo, na minsang ginawang kasalanan, naging ebidensya ng lakas. Ang ospital na minsang pumikit sa tama, napilitan ng dumilat. At si Althea, na minsang tinakot sa likod ng pamilya, nagpasya ng ipaglaban ang anak niya. Kahit ang kalaban ay dugo. Hindi naging madali ang wakas, pero naging tama.